Nung ikaw yung tinuturo ni Kerwin na binigyan niya ng pera, etc., hindi dapat ka panipaniwala. Pero nung ngayon ay dinidiin naman si Bato, ikaw naman na nililigtas, dapat maniwala na kami. Mas na katulad ni Richard Gomez, no? Na nagpapatotoo na kagandahan dulot ng war on drugs. Mabubuhayan ka eh. Walang inuto sa akin si PRRD, sabi ni Eliasar, na illegal. Manda si Bato. Ba't hindi mo idemanda si Kerwin Espinosa? Isa yan sa mga tumistigo laban sa iyo. Di ba? Tumistigo yan eh. Na ikaw ay binigyan niya ng pera. Natatandaan ko yun eh. May picture kayong dalawa, di ba? Inabot daw niya sa iyo sa Baguio City pa. Inabot sa iyo yung yung drug money. Oh, kung false accusation yun yung mga testigo, kaya ka nakulong, hindi si Bato. Kung ikaw magagalit, dun sa mga tumistigo sa'yo ng, ngayon, bigla ka naniwala. Hindi ka panipaniwala si Kerwin Espinosa kasi dinidiin ka niya. False testimony nung ikaw ang dinidiin. Ngayong ang dinidiin si Bato, naniniwala ka na? DOJ ka eh. Matalino ka eh. Hindi ka naman katulad ni Gerber na pang lang eh. Marami ka na napatunayan. Si Gerber pang declamation pa lang. When I grow up, I'd like to be. Bagamat pareho kayo ng paraan ng pagsasalita, pero ikaw, napatunayan na matalino ka, kinuha kang DOJ. Para po sa impormasyon ng lahat, wala pong DOJ secretary na bobo. Real talk po yan. Lahat po ng DOJ, matatalino yan sa batas. In fact, isa ang DOJ lagi sa pinakamatatalino. Kaya hindi mo kami mapapabilib, no? Na hindi dapat paniwalaan si Kerwin noon. Ngayon, dapat na naming paniwalaan. Nung ikaw yung tinuturo ni Kerwin na binigyan niya ng pera, etc., hindi dapat ka panipaniwala. Pero nung ngayon ay dinidiin naman si Bato, ikaw naman na nililigtas, dapat maniwala na kami. Magsampa ka ng batas. Magsampa ka ng batas. Magsampa ka ng kaso kasi alam mo dito sa Pilipinas, pag ganyan ang witness mo, hindi po pinakikinggan ng judge yan. Bilib na bilib nga ako sa judge mo eh. Pinagbatayan yung pagbaliktad ng mga witness eh. Okay, tamo, nasa na yung judge mo ngayon? Promoted. Di ba? Ganyan talaga eh. Ganyan talaga ang buhay. Okay, nakakasama ng loob ng mga kapatid na kung titignan natin, parang sa mga survey yung mga pinalalabas nila, tapos walang katapusan, no? Parang minsan nadadala ka rin eh, na walang katapusan yung paninira na wala ba talaga naniniwala? Talaga bang hindi nag-exist yung war on drugs? Kaya lang pag may lumalabas na katulad ni Richard Gomez, no? Na nagpapatotoo na kagandahan dulot ng war on drugs, mabubuhayan ka eh. Kaya yan po yung kailangan natin eh, yung mga local government official, lalo na yung mga kasinsikat ni Richard Gomez. Sana maglabasan kayo, no? Patotohanan nyo. Tapos si Eliasar ngayon, di ba? Nagpapatotoo siya. Walang inutos sa akin si Tatay Digong. Walang inutos sa akin si PRRD, sabi ni Eliasar. Na illegal.
Siya po yung ano eh. Si Eliazar po ang chief PNP. Ibig nyo sabihin, nung siya ang chief PNP, may iba pang chief. Sino po ba mga kapanipaniwala? Ano po ba si Garma kumpara kay Eliazar? Nagsasabi si Eliazar na walang inutos sa kanya. Ibig sabihin, inutusan niya yung ano, ng under lang ni Eliazar. Hindi pinaalam sa chief PNP. Kasi hindi lang po si Bato ang naging PNP chief nung panahon ni Duterte. Marami po. 'Di ba? Sinasangkot niyo si Bato. Parte siya. Si Eliazar. War on drugs din yan si Eliazar. Habang ang presidente si Duterte, naka-war on drugs tayo. Sino ka panipaniwala? Si Garma o tosong iba pang PNP chief nung panahon ni Duterte? Kung ayaw nyo maniwala kay Bato dahil napakalapit kay Duterte, malamang si Eliazar, sabi niya nga, minsan lang daw sila nagkausap eh. Pero nung siya ang PNP chief, malamang sa kanya lahat yan. Siya ang masusunod sa war on drugs. Kaya ako, hanggat merong Richard Gomez, hanggat merong Eliazar, General Eliazar. Kasi akala ko lahat na ng pulis bumabaliktad na lahat. Eh. Lahat na ng pulis sinisisin eh. O isa pang balita, no? Mukhang sino ba yun? Yung kasama ni Garma. Mukhang babaliktad na rin, mukhang may revelasyon na naman daw sa Quadcom. Asa na ba yung balita na yun? Nawala, hindi ko natantosan. Sino na nga yung kasama ni Garma na ano? Na ini-involve sa pagpatay doon sa 3 drug lord? Kakanta na rin. Tignan nyo yung si Leonardo. Alam nyo, eto yung ginagawa nila, no? Sa Huadcom. Hindi, si Leonardo. Iimbestigahan nila, duduruin nila, tapos kinokontempt, di ba? Si Garma, kinontempt yan eh. Nakulong. Ngayon, dahil hindi sanay na makulong, tapos opera nila ng mga, hindi natin alam kung na nangyari. Kasi biglang nagbabago ng mga ano eh. Malapit na raw, sabi ni Abante. Doon akong takanta-taka. Paano nalaman ni Abante na malapit ng kumanta na naman yung ano? Eh di ibig sabihin, yan yung bago nilang ginagawa eh. Iko-contempt ka, tas matotorture ka na ikaw na lang mag-isa. Bakit mo ba pinoprotektahan yung mga yan? Ikanta mo na sila, iligtas mo sarili mo, tignan mo. Pinagbibintangan sila na hindi lang po doon sa 3 drug lord kasi pwede nila ilusot yun eh. Pero yung sa PCSO, di ba? Dating, kung di ako nagkakamali, dating general din yun. Hindi, sinabi ni Abante. Asa na ba yung balita ni Abante? Says Leonardo. Tignan nyo ha. Babasahin ko sa inyo. Ayan o. Dating Napolcom, Edelberto Leonardo. Ayon kay sa GMA po to, balita. May senyales na magsasalita na ayon kay Representative Abante. Inuunahan na nila eh. Paano mo nalaman? Kung hindi kasama yan, di ba? Alam niya ba yung sasabihin ng testigo?
Wala naman sinabi na nag-affidavit o ano. Paano mo nalaman yung na malapit ng magsasalita na? Yun na hindi ko maunawaan eh. Kunwari, pero alam natin yung nagaganap eh. Kunwari, hindi ko maunawaan talaga eh. Kaya tama si BP Sara eh, di ba? Minsan nalilito-lito pa sila sa script nila. Stick to the plan lang. Stick to the plan lang. Yan po, mukhang ganyan yung plano nila eh. Kukontempt. Tapos, mapapalambot na unti-unti. Ngayon, naniniwala ka kay Abante, tanga ka ba? Marunong ka ba makinig? Paulo L. Tanga ka ba? GMA News daw. Hindi raw ako naniniwala sa GMA News. Naniniwala po ako sa kanila. Lagi ko nga silang binabasa eh. Naniniwala ako na itong mga media na to nagbabalita yan na pabor sa kalaban ni Duterte. Hindi ba pabor sa kalaban ni Duterte yan? Kala mo nakaisa siya sa akin. Ngayon naniniwala ka sa GMA. Opo, naniniwala ko na yung mga traditional media ay kakampi ni BBM. Gusto mo ng prueba? Yung lumabas tong Octa Arts Research, Dancers Research Survey. Wala pang isang oras. Naunahan pa nga yata ng mga traditional media na ilabas na dumadami yung pro Duterte. Pero yung namatay na OFW, hindi nila binabalita. Di ba? Hindi nila binabalita. Kaya kayo, hindi nyo naunawaan eh. Ang sinasabi ko dito, etong mga traditional media, kampihan po yung nagaganap. Sinasabi ko pa na hindi ako naniniwala. Naniniwala ako dyan sa mga traditional media. Nakakampihan ng presidente. Dahil narinig mo na yan at masyado mo kong inaangasan, tatanggalin na kita habang buhay. Hindi, pinarinig ko lang sa kanya. Paulo L. Ngayon, naniniwala ka kay Abante? Di ba? Naniniwala ako na may plano sila. Hindi ka ba naniniwala? Sinabi na nga na magsasalita na. Pasalamat ka. Put user in timeout lang nakalagay dyan. Alam niyo po, mali-mali po. Naniniwala po ako sa media. Naniniwala po ako sa mga social media na nag-exist yan. Pare-parehong may kanya-kanyang ano yan. No? Yung nagsasabi po ng lahat po yan, ang katotohanan sa traditional media, tama ang pinagagawa ni Marcos at ng mga kapanalig niya. Pero nag-expose na mali, eto pong mga social media. Kaya wag nyo akong babaliktarin, hindi nyo ako maa-andap sa ganyan. Alam ko yung sinasabi ko. Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na tayong magpakape. Pwede na tayong